Hello, Lord and Denise. Alright, let's get right into it. Alam natin, unahin natin yung business side po muna, no? We all know about Aficionado Perfume. Nag-business po kayo. We'd like to know also, since it is Pride Month, nung nag-uumpisa po ba, naging challenge din po ba ang how you identify with the business po and how people were receiving it? Well, yung perfume kasi nasa fashion din siya, no? So, hindi ganun kahirap as a member of LGBTQ na I'm gay, I'm selling perfume, I'm a businessman, yung ganon. So, magaling kasi ako sa marketing, no? Magaling ako magsalita, doon ako convince ko yung mga tao talaga bumili ng perfume. So, parang bagay din sa akin yung business na selling perfume, being gay. And very approachable naman lahat eh. Yung mga customers bumibili sa akin. So naaaliw sila pag pinapaliwanag ko yung mga perfume. Kasi we have a lot of testers eh. So yung mga tao naman gusto nila yung mga amoy. So maganda. Ang ganda ng rapport ko with the customers. Especially nung nag-start ako noong 1999. 1990. Sir Joel, by the way, kung nakikita nyo po na wala yung video nyo, bumagsak po kayo sa yung Zoom, but we'd like to let you know that you're loud and clear. Pero sir, nabanggit nyo na yung interaction with your customers. Puwera po doon, meron pa po bang ibang sikreto sa pagpapalago nyo po ng inyong negosyo? O yun yung pinakamalaking factor talaga, sir? Para sa inyo? Ang kagandahan kasi ng Aficionado, yung products namin is talagang very affordable, saka yung quality napakaganda. We're getting the raw materials initially sa Germany, sa Europe, hanggang eventually Europe pa rin kinukuha na namin sa Paris, France, UK. So it's a fine fragrances na yung kung anong ginagamit talaga ng mga original scents na nabibili natin na mamahalin yung mga 3,000 pesos, 5,000 pesos. Doon din kami kumukuha. Na presyo lang namin siya ng mababa because of the production dito sa Philippines, manufacturing dito sa Philippines, bottles from China, Korea yung aming sprayer. So, na-presyo namin ng very affordable. Kaya, tuwan-tuwa yung mga Filipinos because yung mga customers, aside from affordable, tumatagal talaga yung mga scents ng more than 8 hours. Ayun. Hindi na sila kailangan bumili ng mamahalin pang perfume in a way. Wow, Joel, okay. Paano mo malalaman kung ano ba yung, let's say, yung ang scent, particular scent, na tingin mo ay kiklik sa particular na sektor ng lipunan, halimbawa? May pag-aaral ba na gano'n na, okay, this particular scent applies to this crowd, this one to this crowd? Well, yes. Kung lipunan, or siguro muna yung climate siguro ng bawat country, no? Kasi tayo tropical. So, medyo mainit dito, halos the whole year mainit. So, gusto natin dito ng mga Pinoy, yung mga cool scents, fresh, yung gano'n, para magmukha kang laging bagong paligo, yung gano'n. So, mas categorize ko siya sa weather or climate ng isang country. Yung lipunan naman kasi, depende sa tao eh. Iba-iba yung tao. Like, kunyari, gusto niya sports-minded siya. Lagi siya, kunyari, active sa maglaro ng basketball or volleyball. So, pawisin siya. So, yung depende din sa body chemistry niya. So, meron kami mga different kinds of perfume, pinapaliwanag namin yun kung ano yung bagay sa activities niya. Or attention ng party sa gabi, or pang-office niya, o pang-school niya. So, we help them kung ano mga klaseng scents ang binibigay namin sa kanila. That's why we have testers. Joel, And itong train namin ng mga sales personnel, i-explain kung ano, saan mo gagamitin. Iba nga, pang-attract pa sa gusto lang, wala akong boyfriend, wala akong girlfriend. Ay, may ganon! Anong scent yun? Meron kaming ganon. Mga scents. meron. Joel, nauso lately itong mga amoy na, ewan ko dahil sa Joe Malone kasi ito eh. Yung mga, Yung halo-halo? kalba, amoy leather, tobacco, mga ganyan na. Yes, oo. Ewan ko bilang Pinoy, parang minsan ang lakas na masyado.
Paano, may gantong integration ba kayo sa Oo, aficionado, kasi Joel? sabi ko nga, it's a personal choice din ng customer. So we help them. Pero talagang ibang mga lalaki o even babae, gusto yung mga leatherette scents, no? Meron din woody scents. So ako gusto ko ang woody scents eh. So minsan naman yung leather scents, hindi lang sa perfume namin ginagamit. We also have kasi mga car perfume, scented candles, room Okay. freshener. Binabagay din namin doon kung saan yon. Kunyari, ang kotse, gusto na mukhang amoy bagong kotse. Yun. So, Gusto ko lalagyan yun. namin ng Tsaka, leather na oo. scent yan. Yun. Tsaka So, lagi na lang depende sa choices ng mga customers but we assist them kung ano yung Correct. kailangan nila. Alam mo, minsan depende rin yan sa outfit mo eh. Kapag naka-formal ka, hindi ka naman super pa yung scent na parang pang-baby, yung iba binabagay din pag yung mainit, fresh, yung sinasabi nga ni Sir Joel. But, Sir, we know that is just one side of you being the business magnate that you are. Pero punta tayo dun sa alam natin na talagang nandun yung pinakamalaking parte ng puso mo, yung pagiging isang ama po. You have 8 children. Can you tell us more about them? Well, noon kasi, nung mas bata ako, love na love ko yung mga pamangkin ko, ang dami yan eh. Mga bata pa sila. So, minsan sa akin nag-stay yung mga pamangkin ko, inaalagaan ko. Hanggang na-realize ko na, I believe kaya ko maging father dahil ang hilig ko sa mga bata. Hanggang nung lumalaki na sila, syempre hindi ko na nakakasama. Na-miss ko din yung mga pamangkin ko. That's why, sabi kong ganon, mag-aanak ako. In fact, itong 8 children ko nag-start like 12 years ago. But way back, siguro I'm 59 years old right now. Siguro mga 30 years ago, nag-start na rin ako try na magkaroon ng baby. Unfortunately, dito sa Philippines, aside from hindi siya legal, hindi rin nag-materialize dito. So, hanggang 12 or 13 years ago, nag-start ako sa Russia, kasi sa Russia, legal naman yun sa single father. Noon yan, but now hindi na eh. So, ngayon, yun ang nangyari. Na-bless ako ng 8 children, 3 sets ng twins, saka single Wow. pregnancy, kaya total of 8. Joel, ang tatangkad siguro niya mga yan pag no? Balang Oo, matangkad because yung mom nila is 5'11" in height. Eh ako 5'5" lang ako eh. Pinili ko talaga yung matangkad na mom, sabi ko para tumaas sila. So ngayon yung eldest na girl, si Princess, I'm 5'5". 5'5" na siya ngayon kasi tangkad na kami at 11 years old. Joel, Parang mami. ano nga, di ba? You have 3 sets of twins, Prince and Princess, Charles and Charlotte, Harry and Harvey, tama, di ba? Correct. Si correct. Zabe, Oo. and then, sino ba ang bunso pala? Yung ika-7, si Zayd, Si Zabe. which is birthday niya this coming Sunday. Oh, advance happy And then- birthday. Thank you. Tapos si Ziv, yung youngest, sa November naman siya. Actually, yung dalawa, yung 7 and 8, mukha silang kambal kasi ang difference lang nila parang 5 months lang eh. Ang ginawa nila sa Russia, nung pregnant na yung surrogate mother for Zayd, kumuha pa silang isang surrogate ulit para kay Ziv. Kaya 5 months lang. Dalawang surrogate mothers yung nagkikarry ng dalawang single pregnancies, kumbaga. But, Yun. Kaya parang kambal din yung dalawa. Yung parang 7 kambal and 8. din. Okay. Joel, can you talk about maybe the relationship that you have with all of your children? Because I understand you're also very open to them about the whole process of, who their mother is. You know, Oo. I'm very, very transparent kasi sabi ko nga walang lihim na nabubunyag. Ayokong mas may malaman pa sila sa ibang tao. So, I'm very open. So like this, interview, lahat ng sinasabi Ayan, ko. nakikita wala na akong natin si tinatago. Joel. Kasi nag-check na din sila sa YouTube eh. Kaya wala akong kailangan itago sa kanila. So I'm very open. We talk about my sexuality. I'm gay. I'm a gay father. Pin-explain ko rin bakit ako gay sa kanila. You know, yung 11 years old, nakakaintindi. Yung 8 years old, nakakaintindi rin. Yung sumunod na 7 and 5 and 5, medyo nakikinig lang for the first 1 minute. After nun, wala na. Hindi na nakikinig sila. Yung ganun. So, I'm very open. Even sa mom nila, sinasabi ko na yung mom nila is like a baby maker.
yung ganun. And tumutulong yung mommy nila, hindi lang sa akin, na nabigyan ako ng 8 children. Even marami siyang clients, like merong una pang French couple, mga European couples, ang natutulungan niya na mabigyan ng anak. Kasi marami din mag-asawa or kagaya kong single father na hindi nagkakaroon ng anak, kaya tumutulong siya. Yun. And yung mami nila, merong family, meron siyang asawa, meron siyang anak. Kaya sabi ko, we're just very thankful sa mom niya. But sabi ko sa kanila, kung gusto nyong lumaki kayo, makilala yung mom niyo, pwede naman. Gusto nyong bigyan ng pera, nasa inyo yon, bigyan ng suporta, nasa kanila yon. So I'm very, very open. So alam nila, naintindihan nila. But they're very, very happy kahit na isa lang ako bilang ama at ina nila at the same time. Sir, how do you, how do you explain, I guess, yung gender identity? Because your eldest is 11 years old, no? Meron pa pong mga emosyon na hindi pa po naiintindihan ng isang 11-year-old? They usually experience... Yung 11, alam mo, twin sila, no? Si Prince and Princess. Si Prince, kahit na kambal sila, magkakaiba ng personalities eh. Si Prince, medyo mature na talaga. No? Nakabanding siya dun sa pamangkin ko, si Mark. Si Mark is 27 years old. So, as a kuya, nabigyan na rin siya ng maraming advices ng kuya niya na yung pamangkin ko. Si Princess kasi, kahit 11 na, para pa rin bata si Princess. So, personality-wise, magkaiba sila. So, pagdating kay Prince, mas naintindihan ka agad ni Prince lahat. So, about sexuality, alam niyo na yon. And I always check din yung mga anak ko. Sabi ko, baka magkaroon ng gay or magganon. So, tinitingnan ko lang, I-observe. So far, okay naman. Lahat ng lalaki, talagang barako. Kumbaga, ang hilig sa sports like soccer, basketball, ganon. Sometimes they talk about girls din. So, nakikilig ako sa kanila. And I'm very, very supportive. Yung dalawang babae naman, ganon din. Masyadong girlish talaga na... babae talaga. Kasi ako iba eh. Ako, bata pa lang ako, would you believe? 5 years old pa lang ako, 6 years old. Ang laruan ko, dolls. Alam ko na talaga noon. But sa kanila, hindi ko nakikita eh. Yun. But in case may maging gay sa kanila, no worries with me. I will support them. Kung talagang yun ang kanilang choice nila, ng preference nila. Ang saya siguro ng mga family reunion sila, no? Parang United Colors of Benetton. Masaya, alam mo, masaya yung maraming anak. At the same time, sila mismo, enjoy sila kasi sila naglalaro eh. Halos wala silang kaibigan din sa labas. Sa bahay lang namin, di na kailangan dahil sila lang kompleto na eh. Maglalaro na ng soccer yan, maglalaro ng basketball. Or kahit yung mga laro natin na noon na taguan, luksong tinik. Patintero, mga ganon. Sila, tinuturuan ko sila nun eh. Sila lang naglalaro na. Masaya na sila, napakasaya ng bahay namin. Napakagulo rin at the same time. Sir Joel, recently, naglabas na ng balita. Thailand is one step away from legalizing same-sex marriage. We just want to get your thoughts on that also. Oh yeah. Kasi I'm Roman Catholic. I also respect kasi ang decision naman ng Roman Catholic about that. Kung hindi naman legal sa kanila yon. But kung sa Thailand, kung sa isang sector nila legal yon, I respect that as well. Kasi for 14 years sa UST, talagang saradong katoliko ako. Sabi ko nga minsan question din yung sa akin na yung ginawa kong in vitro fertilization sa Catholic, no? Pero sabi ko naman, pinagdasal ko to, so maraming blessings na binigay sa akin. At the same time, marami akong kaibigan na pare, madre na nagdadasal sa akin na magkaanak. So hindi na ako nag-worry about that. But yung sa Thailand naman, kahit siguro sa ibang country na magli-legalize dito, depende naman sa anong sector yun na magli-legalize. I respect that. But with Catholic kasi talagang hindi sila nagli-legalize pa din. Pa ina-accept ng Catholic. Iba-iba opinion, iba-iba ang Pero views relate ng tao. tayo bilang mga Pero Dominicano. ito, pare-parehas tayo. Sigaw ng sampalok ay guste. Alright, thank you very Marami much. pa akong gustong itanong pero wala na tayong oras tungkol sa mga scents, Joel. Napanood mo ba yung Halston? Then weird. Yung sa Netflix, Halston C14, favorite ko yan before. gusto ko malaman kung totoo yung jockstrap at yung amoy ng cigarette sa talagang meron siyang perfume, talagang Nako.
kinuha yung amoy nung jockstrap ng lover niya. Oo. Tapos may mga tobacco, etc. Yung mga proseso ng pagganyan, Joel, gusto ko sana malaman. Pero siguro for next time, magandang pag-usapan yan. Sure. Alright? Invite me again. And thank Okay. you for inviting me here. Alright. The man who decreed that every Filipino should smell good, si Ginoong Joel Cruz, ang Pangulo and CEO of Aficionado Perfume. Thank you, Joel. Thank you also, Lord and Denise. Thank you so Thank much. you.